Eto dun sa video ko tungkol sa kung sino mananagot kapag ka nakakagat yung aso ninyo. Eto, merong bagong scenario si Lynx X's. Sabi niya, what if naman po, mga anak po nila mismo nagpapahabol sa mga aso po namin. Nasa loob ng bakuran yung mga aso namin nananahimik, tapos daw yung mga bata, according dun sa susunod na comment niya, ay tatakbo, nagpapahabol talaga dun sa mga aso. Ano daw gagawin niya? Sino mananagot doon? Okay guys, eto no, bigyan ko kayo mga tips. Of course, hindi ako abogado, hindi po ako lawyer. So may mga batas po na magka-come into play dito. And merong maaaring magreklamo, 'di ba? Yung magulang ng bata, halimbawa nakagat nga, magreklamo at magsampa ng kaso. And sino kayang papanigan? Well, it will depend on a lot of factors. Unang-una, kung yung aso po ba na inaasar ay mabilis din makakahabol dun sa bata, ibig sabihin hindi talaga nakakulong yung aso within your bakuran, hindi siya fully controlled. Okay, so mananagot po kayo doon kung yung aso ay makakalabas sa bakuran ninyo para humabol doon sa mga bata. Okay, may pananagutan po kayo doon. Dapat po laging fully controlled yung aso ninyo. Kung halimbawa, nagbukas kayo ng gate, tapos biglang nakawala yung aso, nakakagat, meron po kayong problema doon kasi aso nyo pa rin yun. Okay, so kung yung mga bata nangaasar, may mga ganyan talaga, kahit sa amin, meron mga ganyan. Tapos, biglang magpapahabol dun sa aso, ay nako, tapos maabot ng aso, nakagat, ay may problema po kayo doon. Bakit nakaabot yung aso doon sa mga bata? Pangalawa, ito tip ko lang po sa inyo, no? Kung kayo po may mga aso na may tendency talaga mangagat, or kahit konti lang na meron tendency mangagat, maglagay kayo ng beware of dog sign sa harapan ng bahay nyo. Sa ibang bansa, that is compulsory, no? Yan ay kailangan gawin kung meron ka mga dogs na may potential mga gat or kilalang guard dogs, no? Una, deterrent na rin yan para yung mga maaaring gagawa ng masama sa bahay ninyo ay magdadalawang isip na pag meron kayong beware of dog signs. So it's good. Pangalawa, para nga maproteksyonan din yung mga bigla na lang papasok or mga bata nga alam nila beware of dog, or Tagalogin ninyo kung sa lugar ninyo ay hindi naman nag-i-English ng mga bata, di ba? Babala, mabangis na aso, wag lalapit. So maglagay na tayo ng mga ganong sign sa bahay natin, sa harapan ng gate natin, at least, no? Kung malaki-laki yung perimeter ninyo, maganda yung makikita, kasi pwedeng pumanik yung mga bata nga. May mga ganyan, ano, may mga cases na nakakalusot yung mga bata, yun nga, may kukuning laruan, kagaya ng isa pang comment dito sa same video na ang tanong nga, bakit nandun yung mga bata, no? At magka-come into play din siguro dyan yung batas na against child abuse. Bakit inahayaan yung mga bata na alam niyo yun, na walang nagsusupervise sa kanila sa mga kalsada? That is very irresponsible para sa mga parents na yung mga minor de edad, lalo na yung mga toddlers pa lang or mga small kids, ay hinahayaan. Wag po natin gagawin yun, no? Pag na-aksidente, doon na lang tayo magsisisi. May mga ganyan, may mga na-aksidente mga bata sa labas, whether nasagasaan or what, no? Tapos later on magsisisi yung mga magulang kasi kailangan lagi lumalabas yung mga bata, naka-supervise kayo. O alam nyo kung ano ginagawa nila. Kung mga teenagers, medyo binibigyan na natin ng liway yan, pero yung mga small kids, no, huwag yung hayaan na nakakalabas sila tapos hindi naman sila na supervise. Delikado po yan. So if you have any comments about this case, no, kung papahabol sa mga bata, kung kayo ay meron same case or na-experience na nagkaroon ng kaso or narinig na kaso tungkol dyan, anong naging hatol ng husgado or ng mga puno ng barangay sa inyo, comment po below. Okay, para sa akin, kailangan po talaga, kung meron kayong aso, hindi nyo dapat hahayaan na makawala. Alam nyo, may potential na magat ng aso sa labas ng household ninyo. Kung may mga siwang-siwang man yung mga bakuran ninyo, siguraduhin nyo, takpan niya, lalo na kung yung aso ninyo ay may potential talaga magat, kung guard dog talaga yung aso ninyo. Delikado po. If I would share with you yung experience ng misis ko, kaya pala, no, alam nyo, ang misis ko at ako, we've been married for 17 years na, pero ngayon ko lang nalaman na kaya pala siya parang hindi sobrang magiliw sa mga dogs. Ngayon ko lang nalaman, recently lang, naikwento niya sa akin
inutusan pala siya ng nanay niya before na bumili sa tindahan doon sa lugar nila sa Talim Island. Tapos nag-shortcut daw siya doon sa bakuran ng mga ka-same purok nila. May dalawang aso daw doon, mga askal. Talagang askal na sa kalsada kasi. Pag sinabing askal, askal. Asong kalye. Okay? Hindi ko ginagamit yung term na aspin. Kung talagang askal naman talaga. Okay, so askal. So nung tumawid siya doon, nakita siya nung yung misis ko, nakita ng dalawang askal ay pinagkaagat daw siya. Talagang dami daw niya kagat sa mga binti, ganyan-ganyan. So talaga pinagalitan pa siya ng nanay niya. Pero alam niyo yun, pag mga bata pa misis ko na, kunikwento lang yun sa akin ngayon, nakalimutan na rin niya. Pero yun nga, di ba, may trauma kasi yun may traumatic effect yun kapag nangyari sa iyo ng bata ka pa. So ingatan natin yung mga bata, guys, unang-una. Pangalawa, iingatan natin yung mga aso natin. Bawal na po ngayon ang pinapagala ninyo yung aso nyo without your supervision or hindi naka-leash, hindi nakatali, na hawak-hawak nyo yung leash or nakatali. No, may mga trainers ako nakikita sa social media na ino-off leash yung aso nila, fully trained daw yung aso nila. Kaya ino-off leash nila, naglalakad sila sa mga busy roads, sa kalsada. Hindi po pwede yun, that is illegal. Kung may nangyari pong nakakagat yung aso ninyo dahil hindi po siya nakalish, ay may pananagutan kayo doon. Oo, delikado po yon. Wala kayong laban doon, kumbaga. Para kayong nagda-drive ng walang lisensya. Para kayong nagda-drive ng hindi kayo safe. Para kayong nagmumotor ng walang helmet. Para ganoon. Just to be safe, lagi niyo pong i-leash or i-kulong yung aso ninyo. Diba? Kahit sabihin natin, kasalanan naman niya nasa rin mga wala tayong magagawa kasi may batas po talaga na yung mga aso po natin dapat po talagang controlled in lalo na sa public settings. Yun po ang comment ko dyan. If you have any other comment below.